Nandito po ang ating kaibigan na si Tatay. Siya po ang magpapaabot tungkol po sa nagawa. Kung sinong mga traidor na nagmani obra. Kung bakit na-control ng China yung ating kuryente. Natakot po ang karamihan ngayon. Lalo na ay nabuking na. Dito tayo ngayon, guys. Samahan niyo po ako, ipapaabot natin kung papayag ang ating kaibigan ngayon dito na sabihin kung sinong binabayaran dito sa ating bansa at kung sino ang nagbinta sa parte ng kuryente, kung bakit po nakontrol at napasok ng China. Mayroon talagang traidor. Unti-unti nang malalaman po natin dito yun, guys. Pangalanan po natin kung payag po ang ating mga kaibigan. Kaibigan? Oo. Salamat po. Dahil po ay nakakuha na kayo ng impormasyon tungkol po sa ipinapaabot po ng mga kasamahan po inyong mga duwende sa amin. Alam mo ba, kaibigan? Ano po ang inyong nakukuha ngayon na mga impormasyon tungkol po sa kuryente na pumutok na ang isyo? Nako po, lahat po tayo delikado, guys, no? Kapag ito nangyari na ang controversial po ito, guys, nabuko na kung anong nangyari sa ating kuryente, no? Kontrolado tayo ngayon sa China. Natakot ang ating mga kaibigan na marami pong maaapektuhan dito. Bakit po ninasabi, kaibigan, na delikado ang Pilipinas sa kuryente na napasok nila? Nako, guys, ito na. Pwede po ba nating pangalanan kung sino yung tao na yan na nakaupo dito sa ating bansa, kung sino sila ang nagmaniobra sa kagagawan po, sa katakawan, sa pira, no? Pinapalabi nila ang ilahang kaugalingon, guys, kaysa ni mga tao di ay diri sa ato ang naglisod gani, bisag sagatos ang adlaw wala gani, no? Bisag milyonaryo na yan, guys, pero bakit pa nila nagawa? Dahil po sobrang takaw nila sa pira. Kaibigan, pwede pa nating pangalanan. Sige po, guys, sasabihin lang muna ni kaibigan na kung bakit nila nasabi ang Pilipinas ay nalagay sa alanganin ngayon dahil po na-control po ng China ang ating kuryente. Pwede tayong mawalan ng kuryente. Pwede yung buong Pilipinas, guys, na mag-shut down. Paano na lang yung mga, alam mo ba, kaibigan? Napakalaking halaga po talaga yung kuryente. Kasi po, lahat po doon kinukuha natin yung tubig, no? Yung mga pagkain, doon po nilalagay sa mga freezer para po ay hindi po agad masisira, no? Napakalaki, lalo na po yung mga trabaho, yung mga gobyerno, lahat po naka-computer. Paano na lang ito? Kasi nabuko na. Ano po ba nakikita po ninyo ito, kaibigan? Posible po ba talaga mag-shut down? Nako, guys, ito ang pinakamalaking problema, no? Kung hindi ito mabayaran, kung hindi ito makuha ni BBM po, yung kuryente na nakontrol po ng China, dahil po booking na talagang tao to. Kaibigan, pwede ko bang malaman at maipaabot natin kung sino po yung mga tao na to para sa sunod pagtakbo hindi na natin ipabuto?
Gahi tayo ni. Guys, hindi pwedeng banggitin. Delikado ako. Bakit po kaibigan? Ano po pagkoneksyon nila? Nako, kilalang tao po daw ito guys. At saka, siga. Hindi kaibigan. Huwag mo na akong takutin kaibigan. Sabihin na po natin, nandyan naman kayo eh. Sige na, para malaman natin, para handa yung mga tao sa sunod na halalan ay hindi na po ibuto na. Kaibigan, sige na. Sige po, patawad po. Huwag mong, sabi ni kaibigan guys, huwag mong isugal ang buhay ninyo, pamilya ninyo, dahil lang po dyan. No? Sabi ko nga kaibigan, hintayin natin na masolve po ng BBM po. Alam ng ating mga namumuno ngayon guys na kailangan po natin babawi ang pagkontrolar sa atuang kuryente. Kaibigan, pasensya ka na kung pinipilit kita kasi po parang nagagalit po talaga ako dito. Ngayon ko lang nalaman, no, sa inyo itong problema na ipinapaabot po ninyo. Dahil po lalo na mayroong mga taga ibang bansa no, na nagplano po ang kasamaan para ikakapahamak po ng mga tao dito sa aming bansa. Sa lahat po ng makapanood nito, hindi talaga tayo pwede na magpadala sa siraan sa social media. At saka hindi tayo dapat magtitiwala sa ating kababayan. Yun po ang sabi ng ating kaibigan. Bakit po kaibigan? Tama kayo, no? Sila mismo ang papatay. Naku po, sila talaga ang papatay po para sa ating mga kabataan. Sila yung susunod dito, no? Unti-unti nilang papatayin ang ating, grabe, hindi ko lang talaga ito masabi guys na ipaabot yung pangalan nito dahil po ay sabi ng ating kaibigan, huwag ko nang banggitin dahil mapapahamak lang kayo. Huwag mong isugal ang buhay mo doon para lang iparating sa madla. Sige po kaibigan, salamat po. Ang natatakutan lang po daw natin dito guys, yung si kaibigan, kung hindi ito maayos, no? Kung mas lalo pa itong madagdagan yung gulo natin kapag hindi ito maayos, yung kuryente, lalo na pag nalaman po ng mga taong bayan na siya ang kapakanan po sa nangyaring pagbinta sa parte ng kuryente natin dito guys. Nakuha ng China ang isang ahensya na pinaka malaking halaga po dito sa ating bansa. Kasi po lahat po ng kagamitan dito sa atin, no? Kuryente po talaga ang nagbibigay po ng grabe. Ang kuryente yun guys, kayo. Ang dako kayo nga tabang. Kasi po, lahat po ng mga pinaingkod doon po sa mga government, sa mga eskwelahan, lahat po ng mga establishmento, di ba? Lahat po doon nailagay sa computer. Paano na lang pag ito mag-shutdown? Kung hindi ito maagapan agad, buti na lang, no? Meron nakuha silang mga impormasyon, yung mga nanungkulan po kayo. Salamat po sa kanila. Kaibigan, ano po ang panawagan po nyo ngayon sa mga tao?
Sabi po ng ating kaibigan guys, dili gid na pwede, no? Musalig, lalo na yung mga tao na akala natin, yung mga tao na yan ay totoong nagmamalasakit sa atin. Kaya salamat kaibigan, at least nalaman ko